Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys from Masagad Channel, affiliated or also matarders. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Direct maraming salamat po guys sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads sa way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sik liglig nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's a Nine of Pentacles. So there's a blossoming na maaaring lumago, lumakas ng yung finances, gumanda na ang takbo ng pagkakaperahan sa'yo. So you have a potential for abundance. Talagang kayang-kaya mo, no? Na gumanda ang iyong buhay, ang iyong kinabukasan. No, sa nakasalalayan. And because there's something, guys, with a Five of Cups, something disappointment. So may mga disappointment, realizations, no? And of course, na kailangan yung tanggapin. No, may mga bagay dito na parang nahihirapan kang tanggapin, pero at the end of the time, kailangan mo talagang mag-proceed for another eksena, no? Kailangan mong tanggapin na hanggang dun lang, or may mga bagay na kailangan putulin na, alisin na, para at nang sagan makapag-move forward ka na. And because there's a Five of Wands, something competitors or complications, see? May mga bagay din na nagbibigay komplikasyon. So, may mga bagay na nagbibigay negatibo. Or maaring meron ditong kumakalaban sa'yo. Or there's something in negative or either competitors, no? And there's a Page of Wands. At may magandang balita. Magandang balita na paparating sa'yo. May magandang impormasyon na darating sa'yo. Kaya kailangan kumapit ka. Dahil ito magandang impormasyon na ito magdadala sa'yo na malaking pagbabago. No? Pagbabago pagdating sa finances mo. Pagdating sa love life mo. Pagdating sa kalusugan mo. So, there's something, the judgment for a wake-up call. Paalala sa'yo na you need to pay attention. So, kailangan mong kumilos. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong pansinin ko naman yung bagay na nangyari sa'yo sa kasalukuyan. And of course, there's something, guys, with a Six of Pentacles. So, magtutuloy-tuloy na raabot sa finances. So, pay attention the way na parang kailangan mo nang magtubutukan, no? And of course, tumbukin na ba talaga yung priorities mo, na ba talagang purpose mo. At itong magandang balita na ito, magigising sa katotohanan na it's time not to move forward. Then of course, guys, there's something, the Nine of Pentacles represents with the Kingman. There's something stuck. No, there's something imprisonment, or either kailangan mo baguhin yung perspective mo or pananaw mo, no, para gumanda na ang daloy ng iyong finances. And of course, there's a Six of Cups. So, may mga realization dito with the past person. Maaaring nagkakaroon sila ng, kumbaga, pagsisisi, no? Sa mga nagawa nilang kasalanan to you, no? Maaaring may mga bagay silang ginawa against sa'yo. Diba? There's something that you're with an action and movement. So, magkakaroon ng changes and development. No? Makakabangon ka na from that complications, no? Meron talagang, kumbaga, maaaring siguro kaya to taong to babalik dahil palpak ang pinalit, diba? Kumbaga, magkakaroon siya ng realization na the way na parang marirealize niya yung ginawa niya. Or either nagsisi siya dahil sa nangyari sa inyo. And of course, there's a Knight of Wands, or there's a slow and steady. No, matuto kang maging kalmado, wag kang agresibo sa mga bawat gagawin mo. There's something good just coming in. And there's a Knight of Swords, there's something anxiety, sleepless night, so pay attention na, kumbaga kung alam mong hindi kang makatulog, balisa ka, na-i-stress ka, there's something wrong. So, kailangan mo mag-pay attention about dyan. Ibig sabihin, kailangan yung kumilos, gumalaw, or kailangan yung
ilibangin or mag-concentrate sa kung ano ba talaga yung priorities nyo. No, wag nyong ibaling yung sarili nyo sa isang negatibong mundo. Negatibong mundo na parang sinasabi dito na negative na thoughts, no? Negative surroundings, ganon. Parang wag ka nang makisalamuhat sa mga, alam mong maraming hinaing, no? Maraming problema sa buhay, sa mundo, no? Tapos didikit ka sa mga tao na di maa-attract mo yun, maa-attach mo yun. So, kailangan matuto tayong dumistansya, no? And there's a magician for reflection dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. So, there's something yung Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na, gaganda na, magiging balanse na. So, it means lahat ng mga bagay na ito maaaring ma-manifest mo. Makakamit mo na. And because there is something, guys, with the Queen of Pentacles, maging mature and practical ka. How to manage and control your finances. So, ngayon na parang tinitignan na, no, kung paano mo babaguhin ang cycle or sistema ng iyong buhay. And there's a 10 of Wands. So, meron talaga nagbigay pabigat. But, no, there's something negative energy dito na may related about with your past person. No, kaya kailangan siguro you need to let go. No, kasi siguro siya nagbigay pabigat na sa buhay mo na kailangan mo nang palayain, no? Huwag mo nang hayaan makabalik. There's a Queen of Cups, there's an emotional intelligence. Na pagdating sa emosyon, kailangan maging matalino ka. Maging wise ka this time. And because there's also 8 of Pentacles, mag-focus ka, no, sa ginagawa mo, no, sa alam mong makakatulong sa'yo, na alam mo may benefit for you. And there's the word can represent something, travel, success, accomplishment. So, some of you guys, matutupad talaga yung mga pangarap mo dito. May mga bagay na may sasakatuparan mo na dito. And there's a 6 of Wands for victory. Diba? Tagumpay. No, you're also creator of your own life. Na ikaw yung mismong gagawa ng ikababago ng ikot ng kapalaran mo. So, it's time na maging balance, no, bumuo ng mga plano, ng mga bagay na gusto mo. And because there's something, guys, with the lovers, connected with your love life. No, talaga sinasabi dito, baguhin mo na yung pananaw mo pagdating sa buhay pag-ibig. No, baguhin mo na yung mga nakasanayan nyo. No, magkaroon ng respeto at discipline. Yung mga bagay na alam mo nagkaroon ng failed dun sa ganong pananaw mo or ganong kaugalian nyo, nakasanayan nyo, baguhin mo na yun. There's something a new love coming in. And there's a 10 of Pentacles, magdadala sa'yo ng long term. No, long-term success, long-term relationship, ganon. There is something, a page of being curiosity. So, sa ngayon, guys, kailangan nyong kilalanin, no? At kumuha ng mga impormasyon na alam mong hindi ka na mag-fail, no? Either parang alam mong hindi ka na magkakamali, magiging matalino ka at wais ka na. No, ganun din sa emosyon. Hindi ka na padadala ng tensyon. Hindi ka na padadala ng karupukan mo. And because there's a 4 of Wands by celebration, some of you talaga may mga celebration dito. At some of you may maaaring kasal ka at maaaring magkaroon ng divorce at ikasal ka ulit. No? Or annulment. Or either, guys, there's a 4 of Wands by a higher level commitment. May magandang balita na magdadala sa iyo ng mas malago at masaganang relasyon. No? Kalusugan. At the same time, finances. So, there is an Ace of Swords with a breakthrough. Some of you talaga magtatagumpay ka. No? At puputulin mo na yung alam mong magsisilbing balakid at makakasira sa iyong pag-unlad. And because there is something that King of Wands, something a vision, lagi mo natitingnan yung magiging posibilidad. No? Yung magiging outcome ng mga action and decisions mo. Nung alam mo yung magiging epekto ng bawat gagawin mo. No? Yung alam mong etong bagay na to kapag ginawa ko, magtatagumpay ako, gano'n. Kumbaga titignan mo na yung sarili mo with a better version of yourself. No, kumbaga titignan mo 5 years, 10 years from now, aasan ka na sa situation. So ngayon, yun gano'n na yung pananaw mo. Gano'n na yung perspective mo. No? Na panindigan at palaguin ng sarili mo. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, we're back, guys. So, nandito na tayo. About naman tayo, no? For finances and career, love life at kalusugan. Okay. So, there is something, guys, with the Justice card. So,
So, makukuha mo yung hustisya, ang balance, no? Pagdating sa finances and career, na makukuha mo yung consequences, no? Kung nagpursige ka at tumuto ka sa iyong finances, gaganda at gaganda ang buhay mo. No, this is something that Queen of Wands by confident. Basta lagi mo pakakatandaan, lakasan mo ang loob mo. Alisin mo yung takot, pag-aalinlangan at pangamba mo sa ginagawa mo. No, there is a Seven of Swords with a sneakiness and get more information. No, ang Seven of Swords sa akin dito parang in a good way, na parang kumagay si sekreto mo na lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo, at lalakasan mo na loob mo, mas magiging matapang ka na this time. No, hindi mo na ipapakita yung sarili mo agad-agad, ganon. And of course, there's a Four of Cups, pag-iisipang mabuti yung bawat action and decisions mo. Hindi ka na basta-basta magiging marupok at magiging malambot, no, na kayang mauto, kayang mabudol lang ninuman. And of course, there's something, the King of Cups, there's a person na maaaring pumasok ulit sa buhay mo, na maaaring tumulong sa finances and career mo. And of course, there's a Queen of Swords, clear the boundaries. Kailangan mo munang linisin, no, yung nasa paligid mo. Yung alam mo magiging balakid sa pagunlad mo. About sa relasyon, there's the Two of Pentacles. Timbangin mo yung mga taong mapagkakatiwalaan mo. Yung taong makakatulong for you. And of course, there's on the Eight of Wands, so there's a past communication, past moment. Magkakaroon na ng changes and development. No, pagdating sa love life, gaganda na ang takbo ng situations mo. Some of you magkakaroon kayo ng travel, heart-to-heart conversation, and there's a temperance. Matutong kumalma. No? Matutong maging mahinahon. No, wag na maging aggressive pagdating sa relasyon. Wag niyo pangungunahan ng galit. No, ang bawat eksena na pagsasaluhan nyo ng person mo. And there's a star card, makaka-recover ka na sa mga pinagdaanan mo this past few years or this past few months pagdating sa relasyon. And of course, there's a King of Swords, puputulin mo na yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa'yo, no, sa buhay mo, sa relasyon. And of course, there's a Death card. No, tatapusin mo na ang naging sigalot at maaaring magkaroon na ng bagong simula pagdating sa buhay pag-ibig. So guys, let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan mo. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Aani ka na, no, ng mga pinaghirapan, ng mga pinagpaguran, ng mga bagay na alam mong magiging maayos ang kalusugan mo. And of course, there's a Seven of Wands, protectionan mo na at pangalagaan mo na ang iyong sarili. So ngayon, mas magiging maingat ka na, no, sa mga pinagkakakain mo, pinag-iinom mo, at iniisip mo at the same time. No, there's a Knight of Wands for slow and steady. Mas magiging kalmado ka na. At kumbaga slowly but surely. No, sinisigurado mo na yung bawat eksena na gagawin mo ay hindi makakasama sa kalusugan mo. And because there's a Two of Swords, kailangan mo lang magdesisyon, no, na kailangan ng putulin at baguhin na, no, yung mga nakasanayan mo, yung unhealthy lifestyle. And there's a Two of Cups with a partnership. So, magiging maingat ka na rin sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo. No, sa pagtanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. There's a The Moon card dahil na natuklasan mo na some of them, guys, na may gumawa talaga ng hindi maganda sa'yo. Para lasunin ka, gayumahin ka, or else gawang ka ng hindi maganda. No, so ngayon natuto ka na. No, natuklasan mo na there's a something na may hidden intention sa'yo. So, guys, let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course, kapag pag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng sagot na magsisilbing sagot mo within 1, 2, or 3, please comment down below kung number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. At maraming salamat din po sa mga bagong subscriber and followers natin. And of course, sa mga solid subscriber and followers natin sa mga sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyo. So let's see what is additional messages, advices. So let's watch this. Okay, so guys, we're back. So nandito tayo with the magical fire messages, advices. Alamin natin, no, ano yung magiging sagot sa tanong mo at the same time sa mga mensahe sa inang ating gabay. Let's start mo tayo sa mga mensahe.
There's an assertiveness. Dapat alam sa sarili mo yung Jones mo. Na manatiling positibo. At manatili ka sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. At makukuha mo yung ninanais mo. And there's a children. Some of you may mga anak ka na. No, baka ito yung purpose mo sa buhay, mga anak mo. And there's a vegetarian. So, more in veggies ka muna, ha? Umiwas ka sa mga karne. No, more on gulay-gulay muna ang atake mo. What is a yin and yang oracle card? Wow, there's a fulfillment. A wishes coming true. Talaga matutupad talaga yung mga pangarap mo. And of course, there's something self-love. Kailangan mo alagaan at mahalin ang sarili mo. The more na minamahal mo yung sarili mo, may mga tao sa paligid mo na magmamahal sa'yo. No, there's a shadow work. Kailangan mong, a shadow side. So, there's the moon card with a reveal. Kailangan mo makalaya at makalis dyan sa comfort zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo. No, isa sa bagay na yan na maaaring ma-reveal sa'yo na kailangan mo palayain yung sarili mo sa lungkot at takot. For synchronicities, there's a wisdom, enlightenment, no, liliwanag sa iyo at may mga bagay na maaring maging sagot sa tanong mo. No, and there's a root. No, ibig sabihin ito na yung ugat ng pinanggagalingan ng lahat. No, malalaman mo na ang pinakapunot dulo. No, there's a night vision. No, ibig sabihin dito, mayroon ka ng visions na maaring madalas na napapanaginipan mo. No, nagkakaroon ka ng nightmare. No? Night dreams. Ganon. Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. There is a courage. No, kailangan mo lakasan at maging matapang, maging matibay, lakasan ng loob. And of course, there's a divine timing. So this is the moment na maniwala ka with the power of God. No, lahat ng bagay nito ay nakalaan para sa iyo sa tamang panahon at tamang pagkakataon. And there's a freedom. Makakalaya ka na at makakawala ka na sa negatibong mundo. So, let's see what Archangel Michael messages. Shield yourself. So, ibig sabihin, protectionan mo ang iyong sarili. No? Protectionan mo ang iyong sarili sa mga negatibong mundo, sa negatibong sitwasyon. And because there's something, guys, with me as Archangel Michael to help you for your situation. No, sinasabi dito na humingi ka ng gabay sa ating Archangel Michael, makalis ka sa situation mo. For Jesus' loving quote said, pray always. So, kailangan mo magdasal palagi. No? Magdasal palagi at humingi ng gabay sa ating angel spirit, sa ating Panginoon. Angel spirit guide, please give me information with the angel's number. 0220 with the act on your idea. So, kailangan mong kumilos. No? Base sa iyong iniisip, sa lahat ng plano mo, gawin mo, kumilos ka. You have the benefit of good fortune. And if you use your wise judgment and you can do anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern. Since what your plan will grow, you're about to experience a spectacular accent. So see, kung magano man yung bagay na naisip mo, lahat ng bagay na gusto mo gawin, this is the moment na gawin mo yung bagay na yon. Dahil ito ay maaaring lahat ng bagay na itinatanim mo ay maaaring mamunga na. No? Sumibol na, gumanda na, dahil you have a potential para maging maganda at maging masagana ang buhay mo. No? May katangian at kakayanan kang mapaganda ang bukas at kinabukasan mo. What is the Money Move Oracle deck? There is a partnership. So, makakatagpo ka ng bagay na makakatulong at makakasama mo talaga for long term. There is a prioritize your connection. Kailangan mo tutukan ng your connection with your partner. What is your shadow work represent what? From the shadow work represent with an arrogance, humility, awareness, and growth. Not seeing flaws hinder growth, no limits to learn and improve. Handa ka dapat matuto. No, handa ka dapat magbago. No, ano man yung bagay na pinagdaanan mo, kamalian mo, maaaring kailangan mo lang talaga i-polish or something, i-enhance nang sa ganun, gumanda at maging malakas ka at maging matibay ka at maging maayos, no? Ang iyong kaugalian, nakasanayan, ganon. So, kailangan mo lang sigurong maging aware lang sa lahat ng nangyayari sa paligid mo.
sa buhay mo? What lies beneath with your future? What lies beneath with your future? Represent with a cup of finding evidence. No, kumbaga ngayon naghahanap ka ng ebidensya na niloko ka, tinrider ka. Ganon, ito yung sa likod nito eh. No, kailangan mo talagang malaman lahat. Pero kapag nalaman mo, kailangan mo mag-move forward. What is a clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation, represent with a poker face, diba? May mga tao sa paligid mo na akala mo maganda ang intention sa iyo, yung pala, meron palang intention na hindi maganda. Maging aware, no? Hindi porket maganda yung pinapakita yung magandang intention. Mag-iingat po kayo. There's a clarifying for a life situation. Mag-iingat po kayo. There is a something, beware of hidden intention and underlying motives, diba? And because there's something a rough road, prepare carefully before you continue, for it's a long journey ahead. So, napakadami mo pang tatahaking landasin. Mag-ingat ka lang sa mga pagdadaanan mo dahil malubak at talagang marami ka pang bagay na mararanasan, no? Maaaring madapa ka for a moment, ganyan, pero kailangan matuto tayong maging matibay at maging malakas. No, hindi ka dapat susuko. What is the part of the light represent what? And there's an energetic actions. I focus on my heart and take meaningful actions in the present moment for the things I can change and release them, placing my trust in God's plan and surrendering, I find peace and empowerment. Diba? Kumbaga mag-focus ka, ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo? Ano ba talaga yung gusto mong baguhin sa hinaharap mo? No? At yung mga bagay na nangyari from the past, hindi mo na mababago yon, kailangan mo na lang tuluyan, palayain yon at harapin. Ano ba talagang plano ng ating Panginoon sa iyo? No? Dahil may magandang plano ang ating Panginoon kaya nangyari sa buhay mo, hindi para pahirapan ka at wasakin yung mga yung buhay mo, kundi para baguhin. No? Ang akala mo paradise ng buhay mo, yung pala magiging delubyo or magiging impyerno ng buhay mo. So, kumbaga kailangan matuto tayong tanggapin na lahat ng nangyari sa buhay natin ay isang daan, no, tungo sa liwanag, tungo sa kaliwanagan na akala mo masaya, no, mayroon palang itinatagong negatibo or something na hindi magandang plano sa iyo, no, yung mga tao sa paligid mo. Aalisin lahat ng mga tao na hindi maganda ang intention sa iyo, kaya kumapit ka, no? Dahil marami ka pang bagay na dapat pang malaman. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. So let's see what is a pick a card, yes or no. So nandito na tayo now with a pick a card, yes or no. Ano yung magiging sagot sa tanong mo? So let's start with the number 1. So number 1 represent with a no. Having blind spot, what you see isn't real. So, see, hindi lahat na nakikita mo ay totoo. Diba? Yung iba dyan pinapakita lang na ganito, ganyan, pero there is something hidden and lying motives, no? Number 2, there is a yes. Binding star first blush bursting out of the scene. Sisibol na. No? Gaganda na ulit ang kapalaran mo, ang buhay mo. Number 3, there is a yes. Beauty and growth surround your cherry. So see, mapapalibutan ka na dito na maganda at masaganang bukas. No, kumapit ka dahil tapos na ang mga hinagpis, sakit ng nakaraan. It's time to move forward. So guys, this is a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Capricorn. So Capricorn, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigid-skip ng adsaway, pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush.